Amen. Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating pagbati at panalangin para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ngayon po araw ng Miyerkules, Wednesday. Di po ba? WWW. Ano yun? Winning Wonderful Wednesdays. O, di po ba? Ayan. Samahan nyo po ako. At ako pa rin pala ang inyong kasama ngayon. Ha? Si Kuya RJ, ang inyong kalakbay sa pagdidilay. Samahan nyo po ako at sabay tayo magnilay patungkol sa salita ng Diyos kung paano tayo gagabay ng ating Panginoon para sa buong araw na ito. Pero paalala ko lang po mga kapanalig, mga kalakbay, nagalo-halo na. Ito po ang ating gamit para sa ating reflection, para sa ating pagninilay, ang New Testament Pinoy Version, para po maintindihan ng mga katulad kong Gen Z. De joke lang. Di po ba? Para at least Tagalog. Pero kung mas gusto nyo po mapalalim ang inyong pag-aaral patungkol sa ating Biblia, ang suggestion ko po, gumamit po tayo ng Revised Standard Version, Catholic Edition, or New Living Translation, Catholic Edition. Ayan, so handa ka na ba magnilay? Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong pagninilayan para sa araw na ito ay mula po kay San Juan, chapter 5, verses 17 to 30. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi tumitigil sa pagtatrabaho ang tatay ko, kaya dapat magtrabaho din ako. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalo na siyang gustong patayin ng mga Jewish leaders. Hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa Sabat, kundi sinabi pa niyang tatay niya ang Diyos. Parang sinabi niya na rin na kapantay niya ang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, tandaan nyo, walang magagawa ang anak kung mag-isa lang siya. Ginagawa niya kung anong nakikita niyang ginagawa ng tatay niya. Kung anong ginagawa ng tatay niya, yun din ang ginagawa ng anak. Mahal ng tatay ang anak, kaya pinapakita niya sa anak lahat ng ginagawa niya. Magpapakita pa ang tatay sa anak ng mas dakilang bagay kesa sa mga ito. At mapapabilib kayong lahat. Kung paano bumubuhay ng patay at nagbibigay ng buhay ang ama, ganun din ang bibigyan ng buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan. Walang hinahatulan ng ama pero binibigay niya sa anak ang karapatang humatol para igalang ng lahat ang anak kung paano nila ginagalang ang ama. Sino mang hindi rumispeto sa anak ay hindi rumirespeto sa ama na nagpadala sa kanya. Tandaan nyo, ang mga nakakarinig ng salita ko at naniniwala sa nagpadala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi sila hahatulan pero tumawid na sila mula sa kamatayan papunta sa buhay. Tandaan nyo, dadating na ang time at dumating na nga na maririnig ng mga namatay ang boses ng Son of God at mabubuhay ang lahat ng makakarinig dito. Kung paanong nagbibigay ng buhay ang ama, binigyan din ng ganong karapatan ang anak. Binigyan din ng anak ng karapatang humatol kasi siya ang Son of Man. Huwag kayong magtaka dito. Dadating na ang time na maririnig ng mga patay ang boses ng Son of Man. Lalabas sila sa mga libingan nila, babangon at mabubuhay yung mga gumagawa ng mabuti at yung mga masasama, babangon at paparusahan. Wala akong magagawa sa sarili kong kapangyarihan. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Diyos. Kaya tama ang hatol ko. Hindi kasi yung gusto ko ang sinusunod ko, kundi yung gustong nagpadala sa akin. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito. Naway marinig namin ang iyong mensahe, marinig namin ang iyong tinig, maramdaman namin ang iyong presensya sa araw na ito. At nang maibahagi din namin ito sa aming kapwa. Gamitin mo kami ngayon, Panginoon, para sa iyong kadakilaan, nang maibahagi namin ang iyong pagmamahal at iyong kabutihan, lalong-lalo na ang iyong biyaya. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda na ating pagninilayan. I bet
sigurado ako meron kayong iba't ibang reflection, di ba? Iba't ibang reflection patungkol sa ating pagninilayan sa ebanghelyo ngayon, ano. Pero alam niyo, ang gusto kong tuunan ng pansin dito, ito po. Sinagot sila ni Jesus. Tandaan niyo, walang magagawa ang anak, mag-isa lang siya. Ginagawa niya kung anong nakikita niyang ginagawa ng tatay niya. Nakakatawang isipin, naalala ko nung ako po'y lumalaki, isa po kong, kumbaga, batang 90s, di ba? Merong commercial sa TV, di ba? Yung anumang ginagawa ng nakakatanda ay siyang gagawin ng mga bata, di ba? So ako naniniwala ko bilang isang nakakatanda, lalo na ngayon 40 anyos na, hindi ko man batid, pero naniniwala ko na may mga taong nakatingin sa akin at pinapanood ako. Lalo na yung aking mga anak. Kaya ako, hanggat maaari, nagiging conscious, hanggat maaari at aware sa mga bagay na ginagawa, sa mga bagay na sinasabi. Bakit? Kasi pinapanood ako ng anak ko. Baka kung hindi ko alam yung aking ginagawa pala nakakasama pala sa kanya. Hindi ba? Kaya bilang isang magulang, pilit kong ginagawa ko ano yung nakakabuti. Siyempre may mga pagkakataon, di ba, na sumasablay, totoo naman yun, pero I'm doing my best na to correct myself. In one way or another, naniniwala ko, hindi lang to sa ating mga anak, bilang isang magulang, di ba? Naniniwala ko na talagang ikaw ay isang, maaring hindi mo alam, maaring ikaw ay isang modelo para sa iyong, kung ikaw ay magulang sa iyong mga anak, kung ikaw ay hindi man magulang para sa iyong mga pamangkin, o maaaring sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, ikaw ang kanilang nagiging modelo. Ang tanong, modelo saan? Modelo para gayahin o modelo para hindi matulad sa iyo? O di po ba? Ikaw ay modelo no matter what. Yun yung nakakabahala in a way. Bakit? Kasi may taong nakatingin sa iyo. Hindi ko sinasabing you please them. No, you please God. When you please God, you know what? Wala nang ibang dapat i-please pa. Di ba? Si Lord lang. And in one way or another, naniniwala ko mga kapatid at mga kapanalig, na sa bawat galaw na ating ginagawa, sana po na ito po ay nagpapakita kung sino si Jesus sa ating buhay, na ibabahagi natin sa ating gawa, sa ating salita, na isasambit natin ang pagmamahal at na ibabahagi natin ang Panginoon, si Jesucristo, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Totoo naman, may mga pagkakataon na para bagang tayo ay, ano bang term doon? Sinasapi, pangit ng term, pero huwag natin gamitin yun. Diba? May mga pagkakataon, para bang, alam mo yun, hindi natin maiwasan na magalit, mainis, diba? Nakakapagsabi tayo ng hindi magagandang bagay. Pero alam nyo mga kapatid, ang mahalaga, aware ka. Kapag aware ka, ibig sabihin, oops, nagkamali ako. Ibig sabihin, you're trying to be better, you're trying to be a better person. Nagkamali ako, may nasambit ako hindi maganda. But you know what to do. Diba? Kapag meron kang nasaktan dahil sa iyong salita, anong kailangan mong gawin? Meron kang nasaktan dahil sa iyong post, diba? Alam mo kung anong dapat mong gawin. Ito'y humingi ng tawad, humingi ng paumanhin, at magkaayos, magkaroon ng reconciliation. Hindi po ba? Uulitin ko lang ulit mga kapatid, merong nakatingin sa'yo. Alam mo man o hindi, merong nakatingin sa'yo. At kung sino man yun, di natin alam. Bakit? Kasi ginagawa nila kung ano man ang ginagawa mo. Ginagaya nila kung ano ang iyong ginagawa sa iyong buhay. Maaaring para ito'y maging katulad mo, o gumagawa sila ng mas higit pa sa ginagawa mo para hindi siya matulad sa iyo o sa atin. Amen po ba? Yan, tayo ngayon ay manalangin. Lord, Ay, Lord, gabayan po kami ng Espiritu Santo. Hindi lang po sa araw na ito, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Nang sa gayon ay magawa namin ang mga bagay na iyong ginagawa. Ang mga bagay na iyong ginagawa sa amin. Katulad ng pagmamahal mo, pagtanggap mo, pagpapatawad mo sa amin. Naway magawa din namin to at may tulad namin sa ibang tao. Naway sa pagkakakita o pagkaka-observe sa amin ng mga young people, ng mga bata, lalong-lalo na siguro yung kami mga magulang ng aming mga anak, ay nang sa gayon ay magaya nila
ang mga mabubuting bagay na aming ginagawa. Lord, may mga pagkakataon na sumasablay kami. Naway sa aming pagsablay, tulungan mo po kami na kami bumangon muli at hindi sumuko sa aming buhay. Lahat ng ito, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sana po na-bless kayo ng ating paglalakbay sa araw na ito. Salamat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programa, next programa. Salamat po sa pag-like, pag-share, pag-follow, pag-notify. Kindly share po, no. Sana po nang ma-bless din po yung mga kaibigan ninyo. Maraming salamat po. God bless you. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.